May mga bagay tayo sa buhay na gusto nating makamit pero tila ba imposible na itong makuha. Ngunit sa tulong at determinasyon at maging tiwala sa Panginoon, minsan ay nabibiyayaan tayo ng mga hindi inaasahang milagro. Ikaw, anong gagawin mo kung ang milagrong pinagkaloob sa iyo ay sasayangin lang pala ng ibang tao? Simula noong ikasal sa asawa niyang si Domeng, ay isang pangarap lang ang gustong makamit ni Arcely. Ito ay ang magkaroon siya ng sariling anak. Pero tila ba mailap sa kanila ang tadhana dahil kahit na anong hirap ang gawin nila, ay hindi makuha-kuha ni Arcely ang kanyang inaasam. Darating pa kaya ang araw na maranasan nila Domeng at Arcely na maging magulang? Ito ang mga dapat ninyong pakaabangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Arcely, 40 years old at dating sales lady sa isang mall dito sa Antipolo. Marami po akong pangarap, Papa Dudut. Bukod sa pagkakaroon ng tahimik na buhay ay pangarap ko rin ang magkaroon ng sariling pamilya balang araw at magpalaki ng kahit na 4 na anak. 2 babae at 2 lalaki. Mahilig po kasi ako sa mga bata at sa katunayan ay teacher po ang pangarap ko na maging paglaki ko noon. Kaso nga lang ay iba talaga siguro ang plano para sa akin ng Panginoon. Hindi ko po natapos ang kolehiyo, hanggang first year college lamang ako. Natigil ako sa pag-aaral dahil kapo sa pera. Simula noong tumigil ako sa pag-aaral ay sari-saring trabaho na ang pinasok ko. Naging cashier ako sa isang fast food, nagtinda ng kakanin sa palengke, tagaluto sa isang burger stand at minsan din akong naging sales lady na nagbebenta ng mga sapatos. Sa trabahong ito ko na po nakilala ang asawa kong si Domeng, na dati namang security guard sa mall na pinapasukan ko. 28 years old na ako noon nang pumasok kami sa isang relasyon ni Domeng. Siya ang pangatlong boyfriend ko matapos ang 5 taong pagiging single. Hindi naman ako pihikan sa lalaki, Papa Dudut. Malayo lang siguro ang itsura ko sa mga tipo ng mga kalalakihan kaya malimit lang din ako kung magkaroon ng manliligaw noon. Tumagal ng 2 taon ang relasyon namin ni Domeng, Papa Dudut. 30 years old na ako noon nang maisipan naming dalawa na magpakasal at magsama na sa iisang bubong. Oh, nandito na palang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Hoy Aris, maghinay-hinay ka naman sa pag-inom. Ikaw na yata makakaubos ng alak ah. Wala nang matitira sa mga bisita. Pagbigyan mo na ako, ate. Ngayon na tayo nagkaroon ng ganito kalaking celebration eh. Alam mo naman ako, in-Indian ako sa kasal ko noon. Dito na lang ako makakabawi eh. Ayan. Magpapakalasing tapos magdadrama na naman. Hindi ako magdadrama. Dapat enjoy lang. Di ba, bayaw? Halika na, shot na. Sige lang, mag-aasikaso pa kami ng mga bisita. Yaan mo na yung mga bisita nyo. Makikikain lang naman yung mga yan eh. Halika, buka rito. Papakilala kita sa mga pinsan namin. Sige na, samahan mo na sila. Alam kong gusto mo ring uminom. Tutal, pauwi na rin naman yung mga bisita eh. Tsaka gusto ko na rin magpalit ng damit. Masyadong mainit tong wedding dress ko. Sigurado ka ba? Oo, doon na lang ako sa mga batchmate ko. Makikichika rin ako sa kanila. O siya, kayo nang bahala sa asawa ko ah. Oy mga insan, wag nyo tong lasingin. Madaling malasing tong taong to. Oh, narinig nyo. Huwag nyo raw lasingin tong bayaw ko ah. Huwag kang mag-alala ate. Akong bahala kay Kuya Domeng. Lalo na ikaw, Aris. Alam kong tubig mo na ang alak. Wala akong tiwala sa'yo. Sige na, doon ka na.
Daming sinasabi. Hayaan mo na kami mag-enjoy ng mga boys. O sige na, sige na. Enjoy! Ano na, bayaw? Eto, shot mo na. Salamat. Ano? Sarap ng hagod sa lalamunan, no? Ako nagtimpla niyan. Kailangan mo yan para sa honeymoon nyo mamaya. Dapat bigyan nyo ako agad ng pamangkin, ha? Para may kalaro na yung uni kaiya ko. Ano bang gusto mo? Babae o lalaki? Mas maganda sana pag babae, pero wala rin namang problema kung lalaki. Pwede naman kayong mag-anak ulit, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap na magkaroon ng maraming anak. Dapat yung sakto lang. Yung kaya yung buhay na mag-asawa. Ilan ba plano nyong anak? 2? 3? Ang gusto ng ate mo, 4 sana. Pwede na rin siguro yun. Mahilig talaga si ate sa mga bata eh. Inggit na inggit nga siya nung bigla na lang ako umuwi sa bahay na may dalang sanggol. Siya nang naging nanay ng anak kong si Eric eh. Nasaan ba yung nanay ng batang yun? Wala na. Di na nagparamdam. Pagkapanganak niya sa bata, di na nagpakita. Hindi pa raw siya ready maging nanay. Mabuti na lang binigay sa akin. Hindi yung basta na lang iniwan sa basurahan katulad sa napapanood sa mga balita. Siya ba yung dapat na pakakasalan mo? Hindi. Iba yun. Si Elise, yung long-time girlfriend ko. Siya dapat yung pakakasalan ko. Kaso, hindi ako sinipot sa kasal. Walang yang yun. Sinayang yung pinag-ipunan ko. Tapos ayun, depressed. Naghanap ako ng ibang babae. Ayun na nga, si Janice na nabuntis ko. Nanay ni Erica. Pero di ba may bago ka ng girlfriend ngayon? Meron. Kaso hindi nakapunta ngayon eh. May trabaho sa Palawan. Iba ka rin pala, no? Chick boy ka pala. Ibang-iba kami ni ate, no? Si ate Arceli, 2 lang ate naging boyfriend eh. Matanda na rin kasi kaya siguro nagpakasal na agad. Kaya dapat, hanggat maaga pa, gawa na kayo ng baby. Alam mo kung bakit? Bakit? Ilang taon ka na ba? 32. Oh, 32. Sa debut ng anak nyo, 50 na kayo ni ate. Uugod-ugod na kayo. Hindi nyo ma-enjoy mag-alaga ng bata kapag sumasakit na kasukasuan nyo. Bahala kayo. Yan mo. Yan ang sunod na plano namin ng ate mo. Gusto na rin niya kasi talaga magkaanak eh. Asahan ko yan ha. Ano? Shot na uli. Papadudot pagkatapos po ng kasal ay sa amin na tumira si Domeng. Mas malapit kasi sa amin ang pinagtatrabahuhan niya bilang security guard sa isang bangko. Katulad ng pangako ni Domeng ay agad naming trinabaho ang pagkakaroon ng anak at may punto rin naman si Aris. Kung plano naming magkaroon ng 4 na anak, hindi na dapat pa kami nagsasayang ng oras. Pero lumipas ang 2 taon ay walang batang nabuo sa sinapupunan ko. Tila ba ayaw kaming kampihan ng kapalaran dahil hirap na hirap kaming makabuo ng bata. Sa takot nga ni Domeng na baka siya ang may problema kung bakit hindi kami magkaanak, ay nagpakonsulta pa siya sa doktor. Sa awa ng Diyos ay wala namang problema sa kanya. Ganon pa man ay hindi kami sumuko ni Domeng. Nagsubok pa rin kaming makabuo hanggang sa inabot ulit kami ng 1 taon at hindi pa rin kami nagkaroon ng anak. Sa pagkakataong yon ay naisip kong baka sa akin na ang may problema. Palagi na kasi noong sumasakit ang puson ko kahit na wala naman akong period. Irregular din ang menstrual cycle ko at may mga pagkakataong nagkakaroon ako ng bleeding na minsan ay umaabot pa ng 1 buwan. At dahil dito ay naisipan ko magpa-check up sa doktor para malaman kung ano ang mali. Doon ko na po napag-alamang meron akong PCOS o Polycystic Ovarian Syndrome. Grabe, inaabot ako ng 2 oras sa daan. Ang hirap makipag-agawa ng masasakyan. Kaya pala late ka na umuwi. Kanina ka pa namin inaantay kaso gutom na sina nanay kaya nauna na sila. Pinagtabi kita ng hapunan. Kumain ka muna. Salamat. Kumain ka na ba?
Hindi pa, hinihintay talaga kita para sabay tayong kumain. Kamusta pala yung pagbisita mo sa doktor? Anong sabi? May resulta na ba? Oo, meron daw akong PCOS. PCOS? Anong PCOS? Something, di ko na maalala yung sinabi eh. Pero hirap daw akong makabuo ng anak dahil sa sakit ko. Ibig sabihin ba niyan, hindi na tayo magkakaanak? Mahihirapan pero sabi sa akin may chance pa naman daw akong magdalang tao. Kailangan ko lang baguhin ang lifestyle ko. May gamot din na nirekomenda sa akin si Doc. Tumatalab naman daw ba yan? Baka gagastos lang tayo para sa wala. Mas maganda na yung gumastos kaysa mawalan tayo ng pag-asa. Ayaw mo ba magkaroon ng anak? Gusto, pero paano kung paasahin lang tayo niyan? Kung kailangan kong umasa sa gamot, aasa talaga ako, mabuntis lang ako. Kahit na magiging masela ng pagbubuntis ko kung sakali, itutuloy ko pa rin. Alam mo naman, Doming, na matagal ko nang gustong magkaroon ng anak, di ba? Alam ko. Ano bang kailangan natin gawin para malabanan yung sakit mo? Maliban sa pag-inom ng gamot, maraming pinagbabawal sa akin si Doc. Kailangan ko raw umiwas sa matatamis at mamantikang pagkain. Kung may time, kailangan ko rin daw mag-exercise, magkaroon ng maayos na pagtulog at umiwas sa stress. Sige, gawin natin yan. Kung ano makakabuti sa kalusugan mo. Ang mahalaga sa akin, nasa mabuting kalagayan ka. Basta ako, gagawin ko ang lahat para mabigyan kita ng anak. Ang priority natin, yung kalusugan mo. Kung bibiyayaan tayo ng Diyos ng anak, ibibigay niya yan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Yung pinsan ng kaibigan ko may PCOS din daw. 7 taon silang naghintay para magkaanak. Kaso maselan daw yung naging pagbubuntis niya. Nagkaroon nga sila ng anak pero binawian ng buhay yung nanay. Kung sakali mang mapunta tayo sa ganong sitwasyon… Ayoko mapunta tayo sa ganong sitwasyon, Araceli. Hindi ko hayaang mawala ka sa akin. Hindi ko isusugal ang buhay mo para lang dun. Kailangan natin pag-usapan ang mga maaaring mangyari. Kung sakaling mangyari yun sa atin, wag naman sana. Gusto ko piliin mo yung bata kaysa sa akin. Hindi ko magagawa yun, Araceli. Please, Doming. Pag-usapan na lang natin yan kapag nagkaroon na ng sanggol dyan sa sinapupunan mo. Sa ngayon, wag na muna natin stressin ang mga sarili natin. Saka na natin isipin pag nangyari na. Sana nga magkaanak na tayo. Araw-araw ko yung ipinapanalangin. Pero kung sakali mang hindi tayo mabiyayaan ng anak, pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Kung wala na talaga tayong choice, yan na talaga yung pinaka-best na magagawa natin. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. May tiwala ako sa Diyos, magkakaanak din tayo. Sige na, kumain ka na. Nga pala, nasabi mo na ba kay nanay yan tungkol sa PCOS mo? Hindi pa. Gusto ko kasing ikaw ang unang makaalam. Siguro sabihin na lang natin sa kanila kapag handa na tayo. Sige, ikaw ang bahala. Papadudot, ginawa ko ang lahat ng bilin sa akin ng doktor. Umiwas ako sa mga pagkaing bawal, ginawa kong mas healthy ang katawan ko at diretso rin ang pag-inom ko ng gamot. Sinubukan ko ring magbawas ng timbang kahit na hindi naman gaanong mabigat ang katawan ko. Sa madaling sabi ay pinalitan ko ang lifestyle ko. Sinikap kong umiwas sa stress at ginawa ko ang lahat ng yon kahit na sinabihan na akong maliit lang talaga ang chance na magkaroon ako ng baby. Sa mga nagdaang panahon ay hindi nawala sa akin ang pag-asa na balang araw ay ibibigay din sa akin ni Lord ang hinihingi kong milagro. Kahit na paulit-ulit kaming nabibigo ni Domeng ay hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Sinuportahan niya ako sa bawat kabiguang dumarating sa buhay namin. Ganon din nakasangga ko ang pamilya ko at sinabayan ako sa laban ko. Magti 34 years old na ako noon, Papadudot, at ang pag-asa namin magkababy pa ni Domeng ay unti-unti nang nawala. Hanggang sa biglang nagparamdam ang Panginoon. Nang sumubok akong mag-pregnancy test ay tila ba milagrong 2 linya ang nagpakita. Nung una ay hindi pa kami naniwala ni Domeng, Papadudot. Baka false alarm lamang ito kaya bumili pa kami ng isa pang pregnancy test. Para makontento ay nagpa-check up na rin kagad ako dahil sa sobrang excitement. At doon ay nakumpirma nga namin, Papadudot, na ako ay nagdadalang tao na rin sa wakas. Papadudot, pakiramdam ko noon ay nanalo ako sa loto.
Ganon po katindi ang sayang na idulot sa akin ang pagkakaroon ko ng baby sa aking tiyan. Hindi lang po kami ang nagdiwang maging ang buong pamilya ko, lalong lalo na ang kapatid kong si Aris na noon ay kapapanganak lang din ang asawa nito ng kanilang ikalawang anak. Halos ibalita nga noon ni Aris sa buong barangay namin na sa wakas ay buntis na ako. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbati ay may bad news pong kakibat ang magandang balitang dumating sa buhay namin. Naging maselan po ang pagbubuntis kaya kinailangan kong magdoble ingat sa lahat ng ginagawa ko dahil maaaring isa sa amin ng anak ko ang mamiligro. Mabuti na lang at alagang-alaga ako ng asawa ko. Lalo na sa unang 3 buwan ng pagbubuntis ko na sinasabing pinaka-kritikal para sa mga buntis. Itinuring akong reyna ng mga kamag-anak ko. Spoiled kung spoiled. Binusog nila ako at kung maaari ay ayaw nila akong mapagod. Ang ginawa kong pag-iingat sa sarili ko at pag-aalaga at sakripisyo sa akin ng pamilya ko ay nagbunga naman, Papa Dudut. Dahil makalipas ang 9 na buwan ay wala naman ako naging komplikasyon sa pagbubuntis ko. Normal delivery po ang nangyari at naipanganak ko na nang maayos ang malusog naming baby boy. Domeng? Oh, gising ka na. Kumusta? Wala ka naman bang nararamdamang masama? Wala naman. Parang ang di ako nanganak eh. Baka dahil sa anesthesia, kaya wala ka pa masyadong maramdaman. Gusto kong mahawakan ng anak natin. Sandali lang. Oh, heto. Hello, baby! Baby Christopher! Yan na ba ang ipapangalan natin sa kanya? Oo, pero may gusto akong idagdag na pangalan niya. Ayan, meaning gift. Regalo siya sa atin ni Lord. Talaga? Saan mo naman nakuha yung ibig sabihin ng pangalang Ayan? Nag-search ako sa internet. Naghanap ako ng mga pangalan na may extra meaning kasi nga special tong anak natin. Miracle siya from God kaya dapat lang nabigyan natin siya ng pugay kasi binigay niya tong blessing na to na matagal na nating hinihintay. Ang ganda naman pala ng pangalan ng anak natin. Kanina pa talaga kita hinihintay na magising para itanong yan. May ibinigay kasi sa akin yung nurse na form. Hindi ko naman alam kung ano ilalagay nating full name ni baby. Kaya inantay muna kita magising. Hello, Christopher Ayan. Nakuha niya yung mga mata mo, patulis. Talaga ba? Sabi ng nanay mo, hawig siya ng lolo niya eh. Parang hindi naman. Mas nakuha niya yung mukha mo. Ang daya naman, ako nagdala sa'yo ng 9 na buwan, baby. Wala ka man lang kinuha sa mukha ko. Ganda-ganda ng nanay mo eh. Magbabago pa naman yung itsura niya pag lumaki siya. Tignan mo nga ngayon oh, manispa ang mukha. Oh, ba't ka umiiyak? Joke lang yung sinabi ko, Manas, oy! Natutuwa lang ako. Bigla akong naalala yung mga mahahabang taong paghihintay natin. Kung saan-saang santo na tayo humingi ng tulong. Napakaraming sakripisyo na ang nagawa natin. Lahat ng paghihirap na yon sobrang worth it. Sa wakas may anak na tayo. Sobrang thank you Lord talaga. Kaya nga eh, nagbunga rin sa wakas sa mga dasal natin. Sabi ko naman sa'yo eh, di tayo pababayaan ng Diyos. Asan na yung pamangkin ko? Uy! Shh! Natutulog na siya. Ay, sorry. Excited lang si Tito. Pabuhat nga. Lika nga, baby. Ay, ayan, nagising tuloy. Tahan na, baby. Tito mo to, kasing gwapo mo. Huwag ka nang umiyak. Tagal ka naming hinintay eh. Si Raulo, alangan naman tumawa siya. Saan ka nakakita ng bagong silang na sanggol na tumatawa? Ano palang ipinangalan niyo sa kanya? Yung Christopher ba? Oo, tapos binigyan namin siya ng second name na Ayan. Wow, galing naman! Baby, ako kaya nakaisip ng Christopher. Alam mo ba na yan ang gusto kong pangalan ng bata ako?
Kaso, Aris pinangalan sa akin ng lola mo eh. Akala ko nasa trabaho ka pa. Nagpaalam ako saglit sa boss ko. Kako, nanganak ate ko. Sabi ko, silipin ko lang pamangking ko. Kaya pinayagan naman ako. Hindi mo na talaga nahintay, no? Siyempre! Sa wakas, dito na rin ako kaya excited ako. Baby Christopher, bilisan mo lumaki ha. Para makalaro mo na yung mga pinsan mo. Papakilala kita sa ate Erica at sa ate Eloisa mo. O siya, tama na yan. Pagpahingay mo na si Tope. Balik mo na sa akin, naagawan mo pa ako ng moment eh. Tope? Ang ganda-ganda na Christopher tapos Tope papalayaw mo sa kanya? Pwede namang Chris, di ba? O kaya Topher. Mas gusto ko yung Tope eh. Pinoy na Pinoy. Wala ka talagang taste. Pogi-pogi ng anak mo eh. O sige na, saglit lang pinaalam ko sa trabaho eh. Bye-bye Christopher! Papadudot pagka-uwi namin sa bahay ay nakahanda na ang lahat ng gamit ni Baby Christopher. Mula sa mga damit, lampin, diaper, pati nga, mga anting-anting ay nagdala pa ang nanay ko. Isang crib naman ang ginawa ni Aris para sa anak ko dahil ang dating crib ng panganay niya ay kasalukuyan pa noong ginagamit ng pangalawa niyang anak. Kung Reyna ang naging turing ng pamilya ko sa akin noong nagbubuntis ako ay prinsipe naman ang naging turing ng lahat kay Christopher. Bantay sarado siya ng lahat. Bawat iyak niya ay 3 tao kagad ang lalapit sa kanya para alamin kung ano ang problema. Para mabantayan ng maayos ang anak ko ay nag-resign po ako sa trabaho. Naging stay-at-home mom po ako para matutukan ang miracle baby namin. At sa loob ng 3 taon ay nakatutok ang lahat kay Christopher. Sinamahan namin siya mula sa mga unang hakbang niya hanggang sa mga unang salita nito. Damang-dama ko kung paano siya alagaan ng mga tao sa paligid niya. Si Aris ang karaniwang nangunguna sa pagbabantay at pag-aalaga kay Christopher. Daig pa nga niya kaming mga magulang. Palibhasa ay matagal na rin kasi niyang pinangarap na magkaroon ng lalaking anak. 2 babae na ang anak ni Aris at nang mga panahong yon ay babae na naman ang ipinagbubuntis ng asawa niya. Kaya naman minsan ay hinahayaan ko na lamang si Aris na makipagbanding sa pamangkin niya. Sige na ate, payagan mo na si Tupino sumama sa akin. San ba kasi kayo pupunta? Birthday ni paring Badong, magre-resort kami. Ay nako, hindi pwede. Sige na, 3 taon na si Tupi, mag-4 na taon na nga eh. Tapos hindi pa niya nararanasang mag-swimming. Maawa ka naman sa bata. Marami pang panahon si Tope para maranasan yung bagay na yan. Makakasama naman niya mga pinsan niya eh. Sige na. Eh paano mo mababantayan ng 3 taong bata, Aber? Kasama ko naman asawa ko eh. Tsaka marami kami. Sasama din si Insan Teban. Magiinom na naman ba kayo? Siyempre, hindi na maiiwasang magkaroon ng inuman. Birthday party yun eh. Eh di mas lalong hindi ko papayagan ng anak ko. Naku, Aris, wala akong tiwala sa'yo tuwing nakakainom ka. Kahit na kapatid pa kita, hindi kita pagkakatiwalaan kapag lasing ka na. Hindi naman ako maglalasing eh. Kahit na. Bakit mo ba kasi gustong isama si Tope? Siyempre, papakilala ko siya sa barkada ko eh. Isa pa, ayoko naman siya maiwan dito mag-isa, samantala yung mga pinsan niya nagsasaya kasama kami. Huwag mo namang pagkaitan yung batang mag-enjoy. Tsaka nag-promise na ako sa kanya na ipapasyal ko siya sa swimming pool. Next time na lang. Mag-set na lang tayo ng ibang araw na tayo lang magkakasama. Ngayon na! Ate naman, ang KJ. Hindi ako KJ. Nag-iingat lang ako. Babantayan ko naman si Tope eh. Alam mo naman kung gaano ko kamahal yung batang yan. Promise, hindi yan mawawala sa paningin ko. Papayagan ko siya sa isang kondisyon. Talaga? Anong kondisyon naman yan? Huwag kang uminom ng alak. Ni isang patak ng alkohol bawal. Ate naman eh. Kung ayaw mo, dito na lang si Tope. Oh, Bayaw. Nandito ka na pala. Sa'yo na lang ako magpapaalam. Magpapaalam ng ano? Ipapaalam ko sana si Tope. Isasama ko siya sa birthday party ni Badong. Ang kulit! Sabi ko na ngang di pwede eh. Mababantayan mo ba si Tupe? Oo naman, ako pa. Baka nakakalimutan nyo. Mas nauna ako naging magulang kaysa sa inyo. Alam ko ginagawa ko. Magtatatlo na nga anak ko eh. Eh di ikaw na maraming anak.
Mabuti sana kung lahat pwedeng mag-anak ng marami. Sorry, joke lang naman yun. Di ko naman sinasadya. Ang sensitive mo naman masyado. Basta final na yung sagot ko. Dito lang si Tupe. Nakaredy na yung bata oh. May laman na nga damit yung bag niya eh. Tingnan mo, nakahawak na sa salbabida. Oo mo na lang inaantay namin. Hindi. Bayaw. Sige na, payagan mo na. Maraming tao doon. Tsaka magiinom yan. Paano niya mababantayan yung bata? Okay, hindi na ako magiinom, promise. Totoo ba yan? Naku, wala talaga akong tiwala sa'yo eh. Pagbigyan mo na. Ayaw mo nun? Tayo lang dalawa matitira dito? Isa ka pa, Doming ha? Pagod ako. Eh di mas okay para makapagpahinga ka. Akin muna si Tupe para magkaroon kayo ng time sa isa't isa. Malay nyo, magkaroon ng miracle number 2, masundan pa si Tupe. Talagang tag team pa kayo ha? Ay, sige na nga. Bantayan mo anak ko ha. Pag yan may nangyari sa kanya, lagot ka sa akin. Yay! Salamat ate! Sabi na eh, di mo ako matitiis. Aaminin ko, Papa Dudut, na simula nang dumating si Tupe sa buhay namin ay hindi ko na rin masyadong nabigyan ng sarili ko ng oras. Nagpaka hands-on mom kasi ako sa anak ko. Kaya medyo nakahinga rin ako ng kunin ni Aris ang anak namin. Dahil dito ay nagkaroon ako ng oras para pagbigyan ng sarili ko at para na rin mapagsilbihan ang asawa ko. Isa pa, Papa Dudut, ay nagbabaka sakali din kami ni Domeng na baka masundan pa namin si Tupe. Kahit na alam naming imposible nang mangyari ito ay ginamit na rin namin ang opportunity na yon para magkaroon kami ng sariling time na mag-asawa. Nang araw na yon ay mabilis kong tinapos sa mga gawaing bahay. Iniligpit ko ang mga kalat ni Tupe at naglaba ko ng mga damit niya at naglinis na rin ng bahay. Pagkatapos nito ay pinagluto ko si Domeng ng pananghalian, total ay day off niya. Pagsapit ng hapon ay naka-video call ko pa si Tope. Na-enjoy sa pagkain ng hotdog habang cute na nakasuot ng maliit na salbabida sa kanyang bewang. Pagkatapos nito ay nakatulog ako sa pagsapit ng hapon. Napanaginipan ko nga na kasama raw ako sa resort at pareho kaming masayang lumalangoy ni Tope. Nagulat nga ako dahil sa panaginip ko ay napakagaling ni Tope na lumangoy. Para siyang kalahok sa Olympics kung mag-dive sa swimming pool. Hanggang sa nagising na lamang ako sa sigaw ng asawa ko. Nagpapanig siya habang nakalagay sa kanang tenga nito ang cellphone. May kausap sa kabilang linya. Nalimpungatan pa ako noon pero agad na nagising ang diwa ko nang ibalita rin ni Domeng na itinakbo daw sa ospital ang anak namin. Ang akala ko noon ay parte lamang ng panaginip ko ang mga nangyayari, Papa Dudut. Pero nang ma-realize kong totoo ang mga pangyayari ay bigla akong inatake ng kaba. Biglang umikot ang mundo ko noon at nanghina ang mga tuhod ko at nanakip ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, ang tanging nasa isip ko lamang ng mga oras na yon ay kung ano ang nangyari sa anak ko. Hiniram ni Domeng ang motor ng kapitbahay namin at dali-dali kaming nagtungo sa ospital kung saan ay naroon ngayon sina Aris kasama ang anak ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, Papa Dudut. Habang papunta sa ospital ay sari-saring senaryo na ang pumasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung nasugatan ba siya, nauntog, na food poison o natusok ng stick dahil sa kinakain niyang hotdog. Ayaw namang sabihin sa akin ni Domeng kung ano ang nangyari dahil maging siya ay nagpapanik na rin ng mga oras na yon. Habang papasok sa ospital ay nanlalamig na ang mga pawis ko at hindi na ako makalakad ng maayos. Parang mahihimatay na nga ako noon sa sobrang pag-aalala. Mas lalo akong nanghina nang ihatid kami sa morgue. Natigilan na lamang ako noon nang makita ko si Aris na humahagulhol. Doon ko lang napagtanto kung ano ang totoong nangyari. Nasaan ang anak ko? Aris! Nasaan ang anak ko?
Nasa loob, ate. Anak? Christopher? Nandito na ang nanay. Anak? Gising ka na, anak. Gumising ka na, please, anak ko. Anak! Ate! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong nangyari sa anak ko, Aris? Sagutin mo ako! Anong nangyari kay Tupe? Nagkagulo sa resort. May nakaaway na grupo si Badong. Tumulong ako sa mag-awat. Nasa away yung atensyon ng lahat. Hindi nila napansin si Tupe na nagpunta sa pool area. Ate, nahulog siya sa pool. Aris! Bakit? Bakit hindi mo pinatayan ang anak ko? Nangako ka sa akin! Nangako kang babantayan mo siya! Bakit naman ganito ang nangyari? Sorry, ate. Wala naman na gusto sa nangyari. Hindi mangyayari to kung ginawa mo yung trabaho mo! Sabi mo babantayan mo siya! Anong nangyari? Wala na ang anak ko! Wala na si Tope! Ate! Umalis ka sa harap ko! Ate naman! Umalis ka sa harap ko! Ayaw ko na makita! Ayaw ko makita ang pagmumukha mo! Lumabas ka muna, Aris. Bayaw, sorry! Walang magagawa ang sorry mo ngayon. Namatay ang anak ko dahil sa'yo. Si Christopher Aris. Tapos ang masasabi mo, sorry lang na parang nakabasag ka lang ng pinggan. Hindi ko naman alam na nalalamit siya sa pool. Sobrang gulo ng pangyayari kanina. Kahit anong sabihin mo, kahit anong paliwanag paggawin mo, hindi mo na mababago ang katotohanan ng wala ng anak ko. Wala na si Tupe. Tingnan mo nangyari dahil sa kapabayaan mo. Tingnan mo ang itsura ng anak ko ngayon. Wala na siyang buhay. Hindi na siya umihinga. Sorry talaga, Bayaw. Alam ko hindi ko na mababawi ang nangyari. Kahit araw-araw ko pang gawin. Hindi ako titigil na humingi ng tawad sa inyo ni ate. Ano bang ginagawa mo rito? Sabi ko lumayas ka! Lumayas ka rito! Gusto ko ring bandera pamangkin ko. Wala kang karapatan magstay dito! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Tope! Umalis ka na muna. Iwan mo na kami. Sorry talaga, ate. Bayaw. Hayaan ko muna kayo makasama si Tupe. Tope! Ang anak ko! Diyos ko, bakit naman ganito? Bakit yung hinayaang mangyari sa anak ko to? Anak! Gumising ka na dyan, please! Huwag mo naman kaming iwan! Minahon ka muna, Arceli. Alam mo may sakit ka. Huminahon? Patay na ang anak mo, Domeng! Sasabihin mo sa akin, huminahon! Palibasa, may kasalanan ka rin eh! Kung hindi ka pumayag na isama ni Ari si Tupe, hindi sana nangyari to! Sana buhay pa ang anak natin ngayon! Hindi naman natin alam na gano'n ang mangyayari. Hindi mo alam? Pwes ako, alam ko! Kaya nga ayoko ipagkatiwala si Tupe sa kapatid ko eh! Kasi alam kong pabaya yun tuwing nakakainom! Nangako naman kasi siya na hindi siya iinom. Akala ko mapapanindigan niya yun. Lasenggo si Aris, alam natin pareho yon. Hindi yun makakahindi sa alak. Hindi na nga lang dapat ako pumayag eh. Hindi na lang ako dapat umuoo.
Araceli! Araceli! Aris! Tulungan mo ako dito! Araceli! Gumising ka! Ang anak ko ang milagrong matagal na naming ipinapanalangin ni Domeng Papadudut. Siya ang hinintay naming blessing sa napakahabang panahon. Kung gaano kami kasaya noong dumating siya sa buhay namin ay gano'n naman kagrabe ang sakit na nararamdaman namin sa bigla nitong pagkawala. Dahil sa sobrang galit ay kung ano-anong klase ng masasakit na salita noon ang nasabi ko kay Aris. Siya ang dahilan ng lahat, Papadudut. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Kung hindi lang siya nagpumilit ng araw na yon ay sana ay kapiling pa namin ang anak ko hanggang sa ngayon. Sa totoo lang ay hindi pa sapat noon ang mga mura at pangiinsultong nasabi ko kay Aris. Gusto ko siyang sakta noon. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Ni hindi ko magawang matingnan sa mukha si Aris dahil sa sobrang sama ng loob ko sa kanya. Kaya nang panahon na yon ay napagdesisyonan na lang ni Aris na lumayo muna sa amin. Kasamang asawa at mga anak ay pansamantala siyang nakitira sa bahay ng pinsa namin. Sa pagkawala ng anak ko ay na-depress ako, Papadudut. Tinalikuran ko ang buong mundo. Nagkulong ako at hindi ako humarap sa mga tao ng mahabang panahon. Hindi nila ako noon makausap ng maayos. Tinatanggihan ko ang mga pagkaing ibinibigay nila sa akin. At nang mga panahong yon ay hiniling kong kunin na rin ako ni Lord para makasama ko na ang anak ko. Ano pang silbi ng buhay ko kung ang kaisa-isang nagbibigay buhay sa akin ay wala na sa piling ko. Nagalit ako noon sa mga tao. Kahit malit na bagay ay nagiging irritable ako. Sobrang nag-alala noon si Domeng sa akin kaya sinubukan niya akong kausapin ng masinsinan. Araceli, halika na. Kumain na tayo. Mauna na kayo, busog pa ako. Anong busog? Buong araw kang wala kinain. Halika na. Nag-aalala na sa'yo si nanay. Alam mo ba na ito yung favorite na stuffed toy ni Tupe? Kahit natatanggal na yung mata, kahit puno na ng ngat-ngat ang kamay, lagi itong katabi ni Tupe na matulog. Mas gusto nga niya itong katabi kesa sa akin eh. Tapos ito naman yung lagi niyang suot. Mas gusto niya ang sando kasi naiinitan siya kapag nagsusuot siya ng makakapal na t-shirt. Tama na yan. Ibalik mo na yung mga gamit ni Tupe. Anong tama na? Inaalala ko ang anak natin tapos sasabihan mo ako ng tama na? Masama bang alalahanin ko ang anak ko? Araceli, 2 buwan nang wala si Tupe. Paano siya matatahimik kung ayaw mo siyang bitawan? Hindi pa ako tapos magluksa. Ako rin naman. Pero hindi dahil nagluluksa tayo, pipigilan na natin sa pag-iikot ang mundo natin. Kailangan natin magpatuloy. Wala na akong rason para magpatuloy pa sa buhay. Hindi na ba kami sapat na rason para ipagpatuloy mo ang buhay? Ako, ang nanay mo, pamilya mo, sarili mo. Pakiramdam ko, hindi ko nagampanan ng maayos ang pagiging nanay ko sa anak ko. Wala na akong silbi. Araceli, naging mabait at maalaga kang ina para kay Tupe. Hindi matatawaran ang pagmamahal na binigay mo sa kanya. Kaya huwag mong sabihin niya sa sarili mo. Ba't ganun? Ba't parang ang daya? 4 na taon tayong naghintay sa pagdating ni Tupe, tapos 4 na taon lang din siyang pinahiram sa atin? Wala pa nga 4 na taon eh. Hindi man lang siya umabot sa birthday niya. Wala na tayong magagawa sa nangyari. Magpasalamat na lang tayo na kahit sa maikling panahon, dumating sa buhay natin si Tupe. Naranasan nating maging mga magulang sa kanya. Hindi man lang tayo binigyan ng second chance. Binawi agad siya sa atin. Ang sakit, Domeng. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Tupe. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Wala tayong kasalanan sa nangyari. Aksidente nangyari kay Tupe. Huwag natin sisihin ang sarili natin. Oo, wala tayong kasalanan. Ibang taong naging dahilan ng pagkamatay ni Tupe. Si Aris! Si Aris ang pumatay sa anak natin. Araceli! Ano, totoo naman, di ba?
Ang walang hiyang kapatid ko ang dahilan ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Siya ang punot dulo ng lahat kung bakit ako nagluluksa. Hindi rin naman ginusto ni Aris ang nangyari. Alam natin pareho na mahal ni Aris ang pamangkin niya. Kinakampihan mo na siya ngayon? Yung taong dahilan ng pagkamatay ng anak natin, pinapaboran mo na? Paano mo matatanggap ang pagkawala ng anak natin kung hindi ka magpapatawad? Kailanman, hindi ko mapapatawad yung taong yon. Kapatid mo siya. Ano ngayon kung magkadugo kami? Wala akong pakialam kahit kapatid ko siya. Bakit may pakiba siya sa anak natin? Hinayaan niya ngang malunod si Tupe, di ba? Ano? Magsalita ka. Tama ako, di ba? Dahil sa kapabayaan niya kaya nawala sa atin ang anak natin. Yung anak natin na ang tagal nating hinintay. Akala mo ba ikaw lang ang galit? Galit din ako sa nangyari. Nasasaktan rin ako sa pagkawala ng anak natin. Marami akong pinagsisisihan, Arceli. Kung pwede lang ipagpalit ang buhay ko sa anak natin, ginawa ko na. Pero kahit magalit tayo, kahit magsisihan tayo, magkulong ka man, magpaagutom, hindi na natin maibabalik ang buhay ni Tupe. Maraming tayo nagluluksa sa pagkamatay ni Tupe. At sa maniwala at sa hindi, maging si Aris hindi pa rin matanggap ang nangyari. Sinisisi pa rin niya sarili niya hanggang ngayon. Nasasaktan ka sa pagkawala ni Tupe. Ako rin. Masakit para sa akin na mawala ng anak. Pero alam mo kung ano pa mas masakit? Kasabay ng pagkawala ng anak ko, pakiramdam ko, nawawala na rin ang asawa ko. Ipagtatabi na lang kita ng pagkain. Lumabas ka na lang kapag nagutom ka. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit parang kasalanan ko pa na hindi ko matanggap ang pagkawala ng anak ko. Kahit sino naman sigurong nanay ay never matatanggap na mas mauuna pang mamatay ang anak nila kesa sa kanila. Nagpatuloy ako sa pagluluksa ng mag-isa. Pero kalaunan ay napag-isip-isip ko rin na tama si Domeng. Hindi lang ako ang nasasaktan. Mas doble ang sakit na nararamdaman ni Domeng dahil maliban sa nawalan siya ng anak, ay nakikita niya rin akong nagkakaganito. Narealize ko na pati rin ang nanay ko ay hindi rin matanggap ang nangyari. Masakit pa rin para sa kanya na hindi magkasundo ang dalawa niyang anak. Dahil dito, Papa Dudut, ay sinikap ko pong bumangon. Unti-unti ay muli kong binuksan ang sarili ko sa mga tao. Sinikap kong ibalik ang dating ako. Naghanap ako ng trabaho para maging busy ang utak ko at pansamantalang mawala sa isipan ko ang malagim na trahedyang nangyari sa amin. Mas gusto ko ngang palagi akong nasa labas, Papa Dudut. Dahil nalulungkot lamang ako tuwing nasa bahay. Bawat parte kasi nito ay may ala-ala ang anak ko. At hanggang ngayon ay sumasakit pa rin ang puso ko tuwing naaalala ko ang mga masasayang memoryang iniwan niya sa amin. Lumipas ang mga buwan, Papa Dudut, at unti-unti ko ring natanggap na wala na talaga si Tupe. Nagsimula akong umiti muli, umawi ako sa mga panahong napabayaan ko si Domeng. Sobrang laki ng pasasalamat niya na makitang dahan-dahan na akong bumabalik sa dati. Malaki po ang naitulong ng pamimigay ko ng ilang gamit ng anak ko. Ang mga laruan at damit niya ay pinamigay ko na lamang sa mga batang nangangailangan. At nagtira na lamang ako ng ilang importanteng bagay. Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay natakasan ko na ang nakaraan. Pero may isang bagay pa pala akong hindi naaayos. At eto ay ang relasyon ko sa kapatid kong si Aris. Nang mga panahong yon, bagamat tanggap ko na wala na si Tupe, ay hindi ko pa rin napapatawad si Aris, Papa Dudut. Tuwing sinusubukan niyang makipag-usap sa akin ay nilalayuan ko siya. Hindi pa ako handang makita o makausap si Aris. Dahil lalo lang niyang pinapaalala sa akin ang mga nangyari. Ayoko ring makita ang pamilya niya dahil hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit. Lalo na't nakikita ko ang bunso nilang anak na halos kaidaran lamang ng anak ko. Nang minsang malasing si Aris ay lakas loob niyang pinuntahan ako sa bahay para humingi ng tawad. Lumuhod pa siya noon sa harapan ko habang umiiyak at nagsisisi sa nagawa niya. Pero nang mga panahong yon,
ay bato na ang puso ko pagdating sa kanya, Papa Dudut. Hindi na ako nakakaramdam ng awa sa kanya kahit ano pang gawin niya. Hindi ko siya kinikibo noon at hindi ko ibinigay ang tawad na hinihingi niya. Hinayaan ko siyang makonsensya at matuto mula sa kapabayaang ginawa niya. Gusto ko siyang mag-suffer at alam kong mali ang ginagawa ko noon, pero yun lang talaga ang tanging paraan para maipaghiganti ko ang anak ko. Pagkatapos ng nangyari ay hindi na muling nagpakita sa akin si Aris. Ilang linggo rin ako nawala ng balita sa kanya. Sobra na noon ang pag-aalala ni nanay sa kanya na maging ang nanay ko ay nakiusap na sa akin na patawarin si Aris. Hanggang sa isang araw ay nagulat ako nang biglang dumating sa bahay si Lucille, ang asawa ni Aris. Anong ginagawa mo rito, Lucille? Ate, busy ka ba? Pwede ba kitang makausap? Busy ako, papasok na ako sa trabaho. Sandali lang, kahit saglit lang, kausapin mo ko please. Pinadala ka ba rito ng asawa mo? Lucille, ayoko na kayong makita, lalong-lalo na ang asawa mo kahit kailan. Hindi ako pinapunta rito ni Aris. Pero nagpunta ako rito para sa asawa ko. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Patawarin mo na si Aris, nagmamakaawa ako sa'yo. Sino ka para pagutusan ako ng dapat kong gawin? Asawa ako. At hindi ko na kaya pang makita ang ginagawa niya sa sarili niya. Sobrang bigat para kay Aris ang nangyari. Hanggang ngayon hindi pa rin niya napapatawad ang sarili niya sa nangyari kay Tupi. Dapat lang. 2 beses na niyang pinagtangkaan ang buhay niya. Kung makikita mo lang sana siya ngayon, sobrang payat na. Malayo na siya sa dating Aris na masiyahin at malambing. Mabuti nga. Masaya ako na hanggang ngayon inuusig pa rin siya ng konsensya niya. Paano mo nasasabi yan, kapatid mo si Aris? Simula nung nawala ang anak ko, nawalan na rin ako ng kapatid. Kakayanin ba ng konsensya mo kapag nagkatotoo nga ang gusto mo mangyari? Nanay ka, Lucille. Siguro naman naiintindihan mo rin kung saan ang gagaling ang nararamdaman ko ngayon. Masakit mawala ng anak. Dapat alam mo yan. Oo, alam ko yun. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung sakali mang isa sa mga anak ko ang matulad sa sinapit ni Tope. Pero bago ako naging ina, naging asawa muna ako. At masakit para sa akin na makita nagkakagano ng asawa ko. Wala na akong magagawa pa tungkol dyan. Kasalanan din naman niya ang nangyari eh. Nasabi mong ina rin ako, di ba? Bilang ina, handa akong ibigay sa iyo ang isa sa mga anak namin. Kung yun man ang tanging paraan para mapuna ng pagkawala ni Tupe at para mapatawad mo na si Aris, gagawin ko yun. Gagawin ko yun, maibalik lang ang asawa ko sa dati. Sa tingin mo mapapalitan ng kung sino mang bata ang anak ko? Wala nino man ang maaaring pumalit sa anak ko, Lucille. Nangako sa akin si Aris nung araw na yon. Pinagkatiwala ko ang anak ko sa kanya dahil nangako siya sa akin na babantayan niya si Tupe. Nangako siyang hindi siya iinom. Pinagkatiwalaan ko yung pangako niyang yon, Lucille, pero anong ginawa niya? Simula ng araw na yon, tumigil na sa pag-inom si Aris. Tinalikuran na niya ang alak. Sa totoo lang, ayaw na niya makakita ng alak ngayon eh. Dahil tuwing nakakakita siya ng alak, bumabalik sa kanyang nangyari. So ano? Kailangan ko siyang palakpakan sa ginawa niya? Nung araw na nagpunta siya rito sa inyo, kinailangan niyang uminom para makakuha ng lakas ng loob na magpakita sa iyo. Dahil kung alam mo lang, nahihiya siyang harapin ka. Ayaw niya makita ang mga lungkot sa mata mo, mga lungkot na siya ang naging dahilan. Huwag mo naman sanang hintayin na pati sarili mong kapatid tuluyan ng mawala sa iyo. Pamilya mo pa rin siya. Makakaalis ka na. Late na ako sa trabaho. Please, Ate Arceli, nagmamakaawa talaga ako sa iyo. Kung gusto mong lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko, mapatawad mo lang ang asawa ko. Kahit anong gawin mo, hindi ko na mapapatawad si Aris. Maawa ka naman sa kanya. Sabihin mo sa kanya to. Huwag niyang sayangin ang buhay niya. Bumangon siya, tumayo siya sa sarili niyang paa at panindigan niya ang kasalanang ginawa niya. Mabuhay siya ng matagal para mapagsisihan niya ang kapabayaang ginawa niya sa anak ko. Nagigilty siya? Gusto niyang magpakamatay? Kung gagawin niya yun, sabihin mo na mas lalong hindi niya makukuha ang kapatawarang hinihiling niya sa akin. Maiwan na kita dyan.
Papadudot, wala pa akong sapat na lakas noon para patawarin ang kapatid ko. Masakit pa rin para sa akin ang mga nangyari kahit alam kong hindi rin naman kagustuhan ni Aris ang nangyari kay Tope. Ang pangyayaring yon ang dahilan kung bakit ang pagkahilig ko sa mga bata ay bigla na lamang nagbago. Kung noon ay masayang-masaya akong nakakakita ng mga bulilit, ngayon ay iniiwasan ko na sila dahil pinapaalala lamang nila sa akin ang anak ko at ang naging kapalaran niya. Matapos ang pag-uusap namin ni Lucille ay hindi na nagparamdam pa sa amin ang mag-asawa. Nanatiling malayo ang loob namin sa isa't isa hanggang sa isang pangyayari ang naganap na nagpatunay na meron pa pala akong natitirang concern sa kapatid ko. Pasado 2:00 na noon ng madaling araw nang mabulabog ang lugar namin sa sunod-sunod na dating ng mga fire truck. Isang bahay umano ang nasusunog. Labis akong nag-alala nang mabalitaan kong ang bahay ng pinsan ko yon, kung saan ay kasalukuyan noong nakikitira sina Aris at ang mga anak niya. Mabilis naming pinuntahan ni Domeng ang naturang bahay na noon ay halos maabo na. Si Aris ang unang hinanap ng mga mata ko at nakahinga ko ng maluwag nang makita ko siya sa tapat ng nasusunog na bahay. Buhat-buhat ang bunso nitong anak. Sa awa ng Diyos, papadudot ay wala namang namatay o napuruhan sa nangyaring trahedya. At dahil walang matutuluyan ay bumalik sa amin sina Aris at ang pamilya nito. Doon ko lang napagtanto na kahit gaano kalaki ang galit na nararamdaman ko sa kapatid ko ay ayoko na pong mawalan ng taong mahal sa buhay. Muli kaming nagsama ni Aris sa isang bubong kahit na noon ay hindi ko pa rin siya kinikibo. Nasanay na kami sa ganong setup hanggang sa dumating ang death anniversary ng anak ko. Malinis tong puntod ni Tope ah. Ikaw ba naglinis dito? Nilinis ko siya nung nakaraang buwan pa, pero ngayon lang din ulit ako nakadalaw. Siguro may nauna nagpunta rito. Tingnan mo, may upos ng kandila at saka tsokolate. Bago lang din yung bulaklak. Baka may bumisita na kanina ng mas maaga. Sino naman yun? Sinong bibisita sa anak natin? Isang tao lang naman ang nagbibigay ng tsokolate kay Tope, di ba? Si Aris? Oo. Kahit paulit-ulit mong pinagbabawalan si Tope na kumain ng tsokolate kasi baka masira ang ngipin niya, kay Aris siya lumalapit kasi alam niyang laging may dalang tsokolate yung tito niya. Titos boy yun eh. Grabe rin yung naging bonding ng dalawang yun. Parang ang tayo ng tatlo naging magulang ni Tope eh. Kamusta na pala kayo ni Aris? Parang hindi mo naman kami nakikita sa bahay. Hindi mo pa rin ba talaga siya kinikibo? Wala naman kaming pag-uusapan, tsaka mas maganda na yon. Mas maganda na ang alin? Yung parang multo na turingan nyo sa isa't isa? Ano bang gusto mong gawin ko? Makipagkulitan sa kanya na parang walang nangyari? Ayaw mo na ba talagang patawarin si Aris? Hindi ko alam. Sa ngayon hindi ko pa kaya. Dahil masama pa ang loob mo sa kanya? O dahil alam mong wala na magagawa yung galit na nararamdaman mo? Doming, hindi ganun kadali ang magpatawad. Hindi porket napatawad mo na siya, kailangan ko na rin siyang patawarin. Sa tingin ko, napatawad mo na siya eh. Sa loob-loob mo, napatawad mo na si Aris. Ayaw mo lang aminin. Bakit mo naman nasabi? Kitang-kita ko kung gaano ka nag-alala noong nasunugan sila. Nung bumalik sila sa bahay, hindi ka nagreklamo. Tuwing nagluluto ka, palagi silang kasama sa mga pinaghahanda mo. Siguro nga napatawad ko na siya, hindi ko alam Doming. Malaki pa rin talaga ang tampo ko sa kanya eh. Siguro nga hindi na tulad ng dati na sobra yung galit ko sa kanya. Pero meron pa rin eh. May natitira pa rin puot dito sa puso ko eh. Hindi ganun kadali natanggapin ang nangyari pero unti-unti natatanggap ko na ang lahat. Balang araw siguro, darating din yung panahon na magpapatawad din ang puso ko pero hindi pa ngayon. Wag mo nang asahan na babalik pa kami sa dati ni Aris. Hindi na mangyayari yon pero yung tinatanong mong pagpapatawad, darating din tayo doon. Pero wag muna ngayon. Basta ang mahalaga, hindi mo pa rin tuluyan tinalikuran ng pamilya mo. Kasi kahit pagbalik-balik ta rin natin ang mundo, iisa lang ang dugo nyo. Kapag dumating ang araw na nangailangan kayo, kayo lang din ang magtutulungan. O sige na, tama na tayo sa topic na yan. Hayaan na lang natin ang panahon na magdesisyon. Eh yung sinasabi ko sa'yo, napag-isipan mo na ba yan? Yung pag-aampo natin ng bata? Oo. Hindi mo ba talaga gustong umampo ng bata? Gusto mo ba? Oo, sana kung papayag ka. Sige. Sige?
Gusto mo na magampo ng bata? Oo, Bakit biglang nagbago isip mo? Sabi mo, wala nino man na makakapalit sa pwesto ni Tupe, hindi ba? wala nga. Never namang mapapalitan ng pwesto ni Tupe dito sa puso ko. Pero sa tingin ko, ito na talaga yung kapalarang nakatakda sa atin eh. Baka ang gusto talaga ni Lord kumalinga tayo ng batang nangangailangan ng magulang. Magulang na gagabay, magmamahal at magpapalaki sa kanila. Baka tayo na ang sagot sa dalangin ng isang batang nangangailangan. Siguro nung simula pa lang, hindi na talaga para sa atin ang pagkakaroon ng anak. Gusto siguro tayong gamiting instrument ni Lord para magbigay ng maayos na buhay sa mga batang napabayaan ng sarili nilang magulang. Nakakatuwa naman na ganyan ang iniisip mo. Sige, magsimula ulit tayo, Arcely. Bumuo ulit tayo ng pamilya. Yun naman talaga ang plano, di ba? Pangako natin sa isa't isa. Ilang beses man tayo madapa, magtulungan tayo para makabangon ulit. Oo, pangako yan, Doming. Papa Dudut, medyo matagal ang naging proseso ng pag-aampon namin ng bata dahil idinaan namin ito sa legal na proseso para hindi ito magkaroon ng problema kalaunan. 3 years old na batang lalaki ang napili namin. Pinangalanan namin siyang Janus na ang ibig sabihin ay bagong simula. Kay Janus ko ibinuhos ang lahat ng pagmamahal ko. Itinuring ko siyang tunay na anak kahit na hindi siya nanggaling sa sinapupunan ko. Masaya ako, Papa Dudut, dahil pakiramdam ko sa pag-aalaga na ginagawa ko kay Janus ay para ko na ring inaalagaan si Tupe sa langit. Sa kabilang banda ay unti-unti ko na rin binuksan ang sarili ko kay Aris. Hindi na kami tulad ng dati pero kahit papaano ay nagkakaroon na rin kami ng kaunting komunikasyon. Malaki ang naitulong ng pagdating ni Janus sa buhay namin dahil siyang naging instrumento kung bakit tuluyan ko nang natanggap na wala na si Tupe. At tuluyan ko na rin napatawad si Aris sa mga nangyari. Siguro nga ay madali lang sabihin na kalimutan na ang nakaraan. Pero ang problema ay ayoko itong ibaon sa limot. Gusto kong manatili pa rin si Tupe sa puso't isipan ko hanggang sa mamatay ako. Pero tuluyan ko nang iniwanan ng mga masasamang nangyari sa nakaraan. Pagkalipas ng panahon ay bumukod na rin kami ni Domeng, Papa Dudut. Nag-rent kami ng 2-story house na malapit lang sa trabaho niya na pinalilibutan din ng mga eskwelahan na maaaring pasukan ni Janus kapag nagsimula na siyang mag-aral. Marami ang nagbago sa pagkawala ni Tupe. Pero marami din ang nanumbalik sa pagdating ni Janus, Papa Dudut. Masarap ang maging magulang. Ito ang trabaho natin na alam kong mahirap gawin pero balang araw ay maganda rin naman ang kalalabasan. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin, Papa Dudut. Sana po sa pamamagitan ng storyang ito ay mas mahalin pa natin ang mga anak natin dahil hindi natin alam kung ano ang dala bukas sa ating kapalaran. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arcely. Sa ating kabarangay na si Arcely, maraming salamat at kami ang pinagkatiwalaan mong magbahagi ng iyong kwento. Marami ang mapupulot na aral sa naging kwento ni Arcely, mga kapuso. Isa na rito ang pagiging porsigido na makamit ang mga bagay na inaasam natin. Ang pagkakaroon natin ng matibay na pananampalataya at higit sa lahat ay ang tiwala sa Diyos na hindi niya tayo pinabayaan at dinig niya ang mga hinaing natin. Kapatawaran na ang isa rin sa aral ng kwento ni Arcely. Mahirap magpatawad lalo na kung labis tayong nasaktan ng isang tao. Okay lang kahit na hindi natin agad magawang magpatawad, move on at your pace, sabi nga nila. Ang mahalaga ay unti-unti nating marirealize ang kahalagahan nito at balang araw ay darating din ang panahon na tuluyan na nating mabibitawan ang sakit ng nakaraan at muling buksan ang ating puso para magpatawad. At ang pinakahuli ay masarap maging magulang. Nanggaling man sila sa atin o kahit na hindi pa natin sila kadugo, ang mahalaga ay meron tayong buhay na ginagabayan at tinutulungan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut.
sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.